Ipinagbabawal muna ng Department of Agriculture ang pag-i-import ng mga karne ng baboy mula sa Taiwan dahil sa African swine fever outbreak doon. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel? Joshua, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng mga karneng baboy ngayong holiday season. Ito ay sa kabila ng importation ban na mula sa Spain at Taiwan dahil sa kumakalat na African swine fever o ASF. Sinabi ng DA na puno ang cold storage facilities ng mga frozen pork kaya hindi magkakaroon ng shortage sa supply nito. Ayon sa ahensya, mahalaga ang hakbang na ito para protektahan ang multi-bilyong pisong industriya ng baboy sa bansa mula sa nakahawang sakit. Agad na iniutos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang moratorium para sa mga buhay na baboy at lahat ng produktong galing sa baboy, kabilang na ang semilya na ginagamit sa artificial insemination. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Animal Industry na PPR-free ang Pilipinas kasunod ng mga naitalang kaso ng Pest des Petits Ruminants o PPR sa Southeast Asia, kung saan pinakamataas ang kaso sa Vietnam. Sakit ito sa mga small ruminant, sa kambing at saka sa sheep at dito nakakahawa sa tao. So, nag-iingat din tayo na makarating ito sa atin. Wala pa tayong sakit dito niyan sa Pilipinas. So talagang minomonitor mabuti natin kasi malapit na yan sa Vietnam. Kagaya no sa ISF dati, unti-unting lumalapit. But again, small ruminants yung naapektuhan nito. At hindi nakakapekto sa tao, hindi rin nakakapekto sa manok o sa baboy. May sintomas sa lagnat, pagmumuta, pagsisipon, pagsusugat ng bibig, pulmonya, pagdumi at maraming pagkakataon, mataas sa bilang ng pagkamatay ng tupa at kambing ang may PPR. Kaya naman hinihikayat ang mga nag-aalaga ng hayop na mapanatiling maayos at mapatibay ang biosecurity sa farm, kagaya ng pag-isolate muna sa mga bagong dating na hayop, paglimita sa bisita, pagpapanatili sa kalinisan ng kalusugan at kainan at regular na pag-disinfect sa mga kagamitan at sasakyan na ginagamit sa hayop. Joshua, patuloy naman ang pagmumonitor ng DA sa kondisyon ng lagay ng hayop sa rehiyon, katuwang ang World Health Organization for Animal Health. Nanatili namang mahigpit ang surveillance at border control sa Pilipinas. Balik sa iyo, Joshua. Yes, Vel, magpapatuloy din ba yung mga checkpoints na isinasagawa para dun sa mga nagde-deliver ng mga baboy? Vel? Joshua? Yes, Vel. Vel, magpapatuloy din ba yung mga checkpoint na ginagawa sa mga kalsada, yung mga dinadaanan ng mga nagde-deliver ng baboy, ng mga buhay na hayop? Joshua, dahil nga doon sa naunang naging kaso sa La Loma, actually patuloy yung paghihigpit ng inspeksyon, lalo na doon sa mga border control na pumapasok ng mga baboy sa bansa dahil nga dito sa mga kumakalat ng mga sakit sa hayop, partikular sa baboy at tupa mula sa Espanya, Taiwan at dito sa Vietnam. Alright, maraming salamat, Vel Custodio.